Tapos may narinig po ako na nag-spray po ng pabango and then yung pabango po, naamoy ko na sa'kin po yun kasi ginagamit ko po. Kumusta po kayong lahat diyan mga kababayan? Welcome back sa PH Trending. Dito sa videong 'to, hindi po kayo maniniwala kung ano na namang kabalbalan ang ginawa nitong mga pulis na 'to. Nagsalita na po ang anak ni Sir, yan po yung nakikita niyo pong nakasuot ng pangpreso, na kung saan sinasabi na yung mga, sworn statement nitong mga pulis na humuli sa kanyang ama, taliwas kung ano yung tunay na nangyari. Yan po ang papanoorin natin dito sa video na 'to. Pero bago po yan, kung bago lang po kayo sa PH Trending, paki-like ng video at pa-subscribe naman po. Hay na nga no mga kababayan, nagkaalaman na sa pagpapatuloy ng hearing kaugnay nga doon sa ginagawa ng mga pulis diyan sa may Laguna. Na kung saan dumadampot sila ng mga tao doon na hindi naman pala involved sa ipinagbabawal na droga. Yung tipong para makumpleto lang nila yung kanilang quota system kung sino-sino pinagdadampo nila. Ang natagpuan po nila medyo maalam yung pamilya nito at hinanap nila yung mga CCTV, yung mga oras, yung mga palitan ng text message. Ilalahad po lahat dito sa video na to. Kaya naman pahiya po yung mga pulis na humuli dito kay Sir. Para sa buong detalye mga kababayan, ito na po ang buong video. Ayos, kay Kong Fernandez po tayo ngayon. Ayos. Itong si suspect noong August 18 nata, no? August 18. So can you kindly pakinarate po natin yung sitwasyon na nangyari, no? Unahin na po natin yung suspect, yung suspect muna, si Louie Kilaw. You are recognized. Ito po yung Pakikwento mga lamang hinuli yung ng pulis, no? pangyayari. Ayun, wala naman pala Kung ano atang nangyari kasalanan doon di sa umano. pagkakahuli sa iyo, no? Pakikwento. Kwento mo, Brad, kwento mo. Ayun, good morning po, Mr. Chair, sa lahat po. Morning. Ayun, Pakilakas mo lang yung boses mo, apo, meron pong lot outlet yung kapatid ko na ako po yung nagmamanage sa kanya. Tapos, daily po nagde-deposit kami from kadalasan po 2 to 3 p.m. bago po break yung, bago mag-closing time po yung land bank. May 18 po no, nung papunta po ako ng Lotto outlet para kunin yung pera. Magde-deposito po namin sa land bank. Then bigla na lang pong may humarang sa akin na actually hindi po hinarang. Galing po siya sa likod, pinigil niya ako. Sabi niya sa akin, "Wag ka tatakbo. May baril po siya." Ayun. Yung baril niya parang nakaakmang aim na ibabaril niya sa akin, parang gano'n. Huwag kang tatakbo, di ang akala ko nung una hold up, tapos tinabi ko lang po. Nakipag-cooperate po ako sa kanila at wala naman pong nagpapakilalang pulis no'n. Then bigla na lang po silang dumami. Hindi ko po alam kung saan sila nanggagaling, bigla po silang dumami na Ibang klase talaga bigla 'tong na lang mga po may ano na 'to. nagposa sa'kin, kinuha yung bag ko. Hmm, Yung bag ko po, wala naman po ang laman po nun, ano lang, cellphone, wifi, then ₱300 na panggas dun sa motor ko po. Medyo medyo mabigat po yung approach nila sa'kin, parang hardened okey. criminal yung dating mo na mabigat yung kamay nila, gano'n. Naku po. Nananakit sila. Ang unang-unang tanong nila sa'kin nung Mr. Chairman. nag-approach sila sa'kin, Mr. Chairman. Okay, Congressman. With indulgence to the witness, Paduano, Mr. Chairman. please. Before we proceed, can we ask the witness to take off his mask so that we can see his face Para and how he answers the question of the members of this committee? Thank you, Mr. ayos, Chairman. ayos. All right. Can you also move for the siguro take the oath of everybody, no? Hindi pa eh. Di pa Sige, nag-oath. let's take their oath muna, no? Lahat ng mga invited for this Okay. hearing. Good morning po. Lahat po nung imbitado na taga San Pedro City and Pasig City, including the Philippine National Police po. Pwede pong tumayo. Pakitaas po ang kanang kamay. Please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation? I do. Thank you po. Please take your seat. Okay, go ahead. Louie Kilaw, go ahead. hello. Yun po, yung andun na po sa pinara nila ako, gano'n. Tatanong nila sa akin kung nasaan yung pera. Yun po yung unang tanong nila sa akin.
Tapos wala naman po ako maipakitang pera kasi hindi pa po ako nakakarating sa outlet para kunin yung Naku po. pera. Then tinatanong po Grabe nila sa'kin, talaga. "Nasaan yung basura? Saan yung basura mo?" Sabi ko, "Wala po akong basura, wala po akong pera." Ayun po, pinasasanan nila ako, dinala po nila ako sa tapat ng Kawawa. 7-Eleven. Nananakit po sila hanggang do'n po sa may 7-Eleven. Every time na magtatanong po ako sa kanila ano pong kasalanan ko or o yung rights ko, halimbawa yung alam ko, nagtatanong po ako sa kanila ng warrant, ang sagot nila sa'kin, batok. Dumating po yung time na may naringgan pa ako sa kanila parang ito po yata yung nagtanong ako ng warrant, na parang may umimik po sa kanila na, "Buti hindi ka itumba o gusto mo itumba ka namin," parang gano'n. Naku po! Tapos nung nasa may Matapang talaga 7-Eleven itong na mga po pulis na 'to. kami, inipit po ako, nung dalawang nagpakilalang pulis na sa motor, ipit po nila ako sa motor. Umalis po kami do'n sa may 7-Eleven, hindi ko po alam kung saan kami pupunta pero pabalik po pala sa bahay namin. Ayun, do'n na po pumasok yung pagbalik namin sa bahay namin. Pinasok po nila yung bahay, nag-search po sila. Do'n may nananakit sa'min, gano'n. Andun din po yung anak ko nung time na yun. Sabi ko lang do'n sa anak ko, "Pasok ka sa loob, huwag ka na lang makikialam." Parang gano'n. Tapos ayun, sinearch po nila yung bahay, wala naman po silang nakuha. May naringgan po kaming boses na sinasabi lang po nila, pull out pasita, wala, hindi yata yan, parang gano'n. Ayun po, dinala na po nila ako sa Pasita Station, dinala na po nila ako do'n, ta's do'n na po ako nag-stay. Medyo matagal-tagal din po yung stay ko do'n. Do'n po pumasok yung pananakit nila, nananakit po sila kahit nakaposas ako. Grabe naman. May mga ebidensya naman po ako na kahit po sa jail nakikita yung pasa sa mga hita ko, gano'n. Nung time na yun wala po akong parang pakiramdam ko wala akong rights para tumingin sa mukha nila. Grabe, kawawa. Yun lang po, Your Honor. Okay, thank you, Louie Kilaw. Siguro we will be you mentioned the name of your son, si ano pangalan ng anak mo? Kent po, Si Kent. Kent Kilaw. Kent Kilaw. At accordingly kasama mo siya doon sa no? Opo, Your Honor, Sa bahay. po. So we will be asking also Mr. Kent Kilaw. Can you kindly narrate yung mga sinabi rin ng tatay mo? With regards dun sa allegation din man ninyo that it is an illegal bypass, no? Gentlemen, what we're trying to find here, no, yung ipe-present nilang ebidensya with regards to the CCTV pertaining to the bills, no, na i-discuss natin. That's why this is very imperative, ano? Kasi nga dito natin makikita ang kahalagahan ng CCTV na ipe-present nila in a while. Okay. But for the meantime, gusto lang Importante natin talaga yan. establish yung mga facts, ano? So sige, Kent, go ahead. Good morning po. Chairman, before you proceed, can we ask the second witness how old is he? Kent, Baka ilang taon minor. ka na? 22 years old po. 22 years old. Okay. Pwede Go na. ahead. Mr. Sige. Chairman. Good morning po. Ito po yung mga nangyari nun. May 18 po, bandang 1:30 PM, nagpaalam po sa akin ng papa ko na magde-deposit po ng lotto collection sa bangko. So, after niya po magpaalam sa akin, yung lotto po is pinamamahalaan po ng aking uncle na si Tony Kilaw. After po magpaalam, sumakay na po sa motor si papa, papunta po sa bangko. And ang ginawa ko po, pumasok po ako sa kwarto ko. Tapos, sorry po. Yung mga ilang minuto lang po lumipas, 1:50 po na mga hapon, bandang 1:50, kumulang po. May narinig po ako nagbubukas ng gate. And then, lagi ko pong ginagawa is lumalabas po ako ng kwarto, baka po may nakalimutan si papa, ganun, para i-assist ko po siya. Ang tumambad na lang po sa akin mga lalaki, naka-civilian po, may mga hawak po silang baril. At si papa po,
hawak po nila, nakaposes na po si Papa. And after po nun, nagpakilala po sila mga pulis. Sabi daw po, nagbebenta daw po si Papa ng droga, ganun. Tapos kinuha po nila yung cellphone ko, pinatay po, saka po yung laptop. Kinaladkad po ako paharap sa dingding. Sabi daw po, wag wag daw po ako lalabas wag daw po ako titingin palabas or papunta po sa kanila. And habang nakaharap po ako sa dingding is, sumili po ako pakaliwa na silip lang po. Nakita ko po ang isa sa kanila na binubuksan po yung bag ko. Binuksan din po Ayun. yung wallet ko, parang may kinukuha, gano'n. Tapos may narinig po ako na nag-spray po ng pabango, and then yung pabango po, naamoy ko na sa'kin po yun kasi ginagamit ko po. At the same time naman po sa kabilang kwarto kasi yung, pader po nun ay kahoy lang tapos may, space sa taas. So, madali po marinig yung boses. So, may nagtanong po kay Papa na nasaan daw po ang pera at shabu. So, 'pag Grabe. na-late po si Papa ng sagot, ma parang nahihirapan po si Papa huminga kasi sinasaktan po nila, dumadaing po sa sobrang sakit. And after po nun, may nagsabi po na, "Pre, wala naman, baka hindi yan, pull out tayo pasita." So, ang ilang minuto lamang po after nun, nagsisialisan na po sila. Tapos yung may hawak po ng cellphone ko, sabi sa'kin, "Andito yung cellphone mo, bababa ako sa lamesa. Mamaya mo kunin pag-alis namin." So ang ginawa ko po, sinunod ko po sila. After nila makaalis, kinuha ko po yung cellphone ko, then binuksan. Habang binubuksan ko po yung cellphone, nakita ko na po yung mga kalat na iniwan ng mga pulis. So, ang ginawa ko po, lilinisin ko po dapat lahat ng kalat. Dun ko na po napansin na may mga nawawala na pong gamit. Tulad Grabe. po nung bike, yung tools po na pang-jeep at pang-motor, yung GoPro camera po, yung pera ko po sa wallet, yung pabango, at saka po yung wifi ni Papa. Ayun. So, after po Tinitik. nun, pagkabukas po ng cellphone ko, nag-chat na po ako kila uncle, Uncle Tony, Uncle Obet, tita, na yun nga po yung nangyari na may mga pumunta ditong pulis, may mga ano po sila, mga baril. Tapos ang sab yung dala-dala po nila si Papa paalis. And after po nun, sabi po nila umalis na daw po ako dun. Nagdala po akong mga gamit, nila ko po yung bahay. Tapos pumunta na po ako kila uncle. Dun na po ako Grabe. parang parang traumatize po ata ako, tulala lang po ako pagdating ko dun. Kasi sobrang bilis po ng pangyayari, gano'n. Hindi ko po alam na basta po, ayan, yun lang po. Okay, salamat, Kent, ano, yung anak ni ano, siguro sino yung sinasabi mong tiyuhin mo? Si Uncle may-ari Tony ng po, Lotto? Uncle Tony po. At naimbitahan din natin si Tony Kilaw. Sige, siguro bigyan natin ng pagkakataon din si Mr. Tony Kilaw, no? Go ahead. Your Honor, good morning po at sa lahat. Your Honor, may I request na basahin ko na lang po yung aking affidavit. Sige, go ahead. Tapos speak louder please. Tapos pakipatay yung mic sa kalapit na please. Ito po yung aking sworn affidavit intended to na isasubmit dito po sa inyong butihing committee. Ako si Antonino Biquilao, nasa hustong gulang, Pilipino. May asawa, kasalukuyan nakatira at may pahatirap sulat sa Chicali Street, Phase 1, Pasita 2, Barangay Pasita 2, San Pedro City. Pakilapit yung mic, please. Para malakasan na. Matapos makapanumpa at nang naayon sa ating batas ay malaya at kusang loob na nagsasalaysay ng mga sumusunod na event. Ako ay nagmamay-ari ng isang Lotto outlet na matatagpuan sa Jam Compound, Barangay San Antonio, San Pedro City, Laguna. At ang aking kapatid na si Louie Franco Kilaw, ang aking pinamamahala sa nasabing outlet. Noong ika-18 ng Mayo 2023, mga bandang 2:07 ng hapon, ako ay nakatanggap ng mga text messages mula sa aking pamangkin na si Kent Gabriel Kilaw, na anak ng aking kapatid na si Louie Franco Kilaw, at ang mga sumusunod ang palitan namin ng text. As per Kent,
Uncle, may pumunta po ditong mga pulis, may mga baril. Sinama po si Papa, pumasok sa bahay. Aba, bakit daw? Yun po yung aking reply. Kent again, nagbebenta daw po si Papa ng droga. Tapos pumasok po dito sa kwarto ko. Noon tinig ko po ay may mga nawawalang gamit dito sa kwarto ko tulad po ng pera. Then I reply, kinuha mo pangalan ng pulis? Kent replied, hindi po, Uncle. Pinatalikod po ako sa sulok ng kwarto ko. Huwag daw po ako titingin palabas. I ask again, anong oras yan? Mga 1:50 PM po siguro, Uncle. Pagka-chat ko po sa inyo, nakaalis na po sila. I replied again, late chat mo, mga naka-uniform ba? Then Kent replied, nakasibilyan po. Nakaalis na po sila, Uncle, nung makapag-chat na po ako kasi kinuha po nila cellphone ko sa Grabe. laptop. Then I reply again, anong pera na wala? Sa loto ba? Kent replied, Sa Senado, mistaken identity. Iniimbestigahan. Sa House of Representatives, mga abusadong pulis. Ano ba yan? Puro na lang pulis yung nalalagay sa spotlight ngayong mga panahon na to. Mahiya naman kayo sa pamunuan ng PNP. Kung meron dapat sibakin nyo na. pera ko po, Uncle, pero may dala po si Papa na pera na loto. Nakaalis na po kasi si Papa kanina, magdi-deposit, dala niya po pera ng loto. Tapos mga 8 to 9 minutes po siguro lumipas, may nagbukas po ng gate namin. Yun na po, mga pulis, kasama po si Papa. Ang screenshots po nito, ang mga text messages na ito, ay akin pong pinaprint at minarkahan ko po ng Annex A. Pagkatapos ng mga palitan namin ng mga text messages ng aking pamangkin, ay nakipag-communicate naman po ako sa aking mga kapatid at kaibigan dahil hindi ko alam kung talagang mga pulis at kung anong departamento ang mga humuli sa aking kapatid na si Louie. I'm sorry. I'm Grabe. getting emotional. Mga ilang saglit pa, nakatanggap ako ng Naiyak tawag na po si mula Manong. sa aking kapatid na si Aida. At aming pinag-usapan, nangyari kay Louie. Pinakiusapan ko siya na kausapin ng kanyang asawa, si Attorney Oliver Leonardo, na baka pwedeng tawagan si Attorney Henry Salazar, which is city administrator ng City of San Pedro, na baka pwedeng ma-verify sa San Pedro Police Station kung sila ang humuli sa aming kapatid na si Louie. Makalipas ang ilang minuto, mga eksaktong alas 4 Gs ng hapon, same date, May 18, 2023, ay nakatanggap ako ng mga forwarded messages mula sa aking kapatid na si Aida na conversation ni na Attorney Oliver at Attorney Henry. At ito po ay ang mga sumusunod. Attorney Oliver, pre, Louie Franco B. Kilaw, yung brother-in-law ko. Then Attorney Henry replied, copy, pre. Grabe. Then Attorney Henry texted again. Pre, eto reply sa akin. Sir, good PM. Louie Franco B. Kilaw is arrested for violation of Republic Act 9165. He is now undergoing arrest procedure and documentation at Pasita Substation, sir. The time is 4:40 PM. Then- Wait. Po, anong oras na aresto? This is the text of the Chief of Police of San Pedro City to the administrator. I'm sorry kung na-distract ko kayo. Pero 4:40 yung text Opo. na More or sinasabi, less 4:40. na sinasabi ng administrador na ano? Na si Louie Naresto. po ay inaresto nila due to violation of 9165, Na anong oras? undergoing procedure and subject for inquest. But That according, was 4:40 PM. well, that's, you need to explain sa PNP because on the affidavit that they have submitted, it's 7:18. So, Yes, Ako po- Your Honor. okay, anyway, Yes, Your go ahead. So we would be asking the PNP on that. So, Attorney Henry, eto pa pre, ibig sabihin po nag-text ulit that Chief of Police texted again, Sir, good PM. Louie Franco Kilaw is arrested for violation of Republic Act 9165.
he is processed for documentation and inquest procedure tomorrow. Ang screenshot, sir, ng mga nabanggit na palitan ng text ay aking nilakip din dito at minarkahan ng Annex B. Sa mga sumunod pang forwarded text messages ay malalaman naman na ang source ng information na huli na nga ng mga oras na iyon ng aking kapatid ay ang mismong Chief of Police na San Pedro City. At ang mga sumunod na text messages ay my brother-in-law texted Attorney Salazar again, pre, tanong lang, sino nag-text sa'yo niyan na police officer? Nire-refer ko po yung info na binigay nung una. Then, Attorney Salazar replied, pinurward sa akin ng Chief of Police, pre, ano nangyari sa case? Ang screenshot ng mga text messages na ito ay aking minarkahan ng Annex C. Napakaliwanag naman mula sa mga palitan namin ng text messages ng aking pamangkin na si Ken at sa mga forwarded messages na palitan naman ng mga text messages ni na Attorney Oliver Leonardo at Attorney Henry Salazar na hapon pa lang ay hinuli na nila ang aking kapatid ng mga pulis San Pedro. Mga ilang araw pa lumipas ay nag-iisip ako kung bakit nangyari ang ganito sa aking kapatid at labis ako nagtataka dahil laging kinakausap ng mga pulis ang aking kapatid na siya ay mag-plea bargaining na lang daw para madaling makalaya at makalabas ng kulungan. Dahil dito ay nagumpisa akong maghanap ng ebidensya. Nagtanong-tanong tungkol sa mga pagkakahuli ng aking kapatid dahil alam ko na hindi ito nagbibenta ng pinagbabawal na gamot o shabu dahil mayroon naman Hanap itong buhay. pinagkakakitaan o hanap buhay. Una kong ginawa sa paghahanap ng katotohanan ay nagpunta ako sa barangay hall ng Cuyab kung saan nakatira ang aking kapatid na si Louie dahil nakita ko na mayroon CCTV ng barangay na nakabit doon sa labasan ng bahay ni na Louie. Nakausap ko ang barangay chairman na si Chairman Mario Pastillo at naikwento niya sa akin na siya daw ang nag-witness nung mahuli ang aking kapatid. At sa inventaryong ginawa, at ito ay ang sinabi niya sa akin na humigit kumulang mga alas 7 ng gabi noong May 18, 2023 ay sinundo siya ng mga pulis upang mag-witness sa di umano'y bypass operation. Ang inventaryo ay ginawa doon sa madilim na lugar sa may dulo ng Putol o Quezon Street sa may Elbinda 7 na hindi masyadong mataong lugar at lagi daw may iniimbentaryo doon ang mga pulis nung ako ay magtanong-tanong doon sa vicinity. Noong dumating daw siya sa nasabing lugar ay nakita niya nakaposas na ang aking kapatid na si Louie. Sabi pa niya ay may nakuha daw na coin parts sa bulsa ni Louie at nang buksan ng pulis ay may laman 3 maliliit na plastic sachet na may Ayun. laman daw na shabu. Yung Nagsabi ako kay Ibang Kapitan klase talaga. Pastillo na kukuha ko ng kopya ng CCTV na nakalagay doon na may labasan ng lugar kung saan nakatira si Louie at sa Puro 4 at doon sa boundary ng Cuyab at San Antonio sa Calle Putol kung saan ginanap ang di umano'y inventaryo sa may inventaryo. Sinabihan ako ni Kapitan at ng kanyang sekretary na gumawa na lamang ng request kaya ako ay nagpunta kay Attorney Daniel Albiar na siyang gumawa ng request at dahil doon nakakuha po ako ng footages. Your Honor, nung reviewin ko po ang CCTV ay ito po ang laman. Ito po ang aking mga nakita. Oras 1:32 p.m. Makikita po dito na lumabas po si Louie ng nakamotorsiklo galing sa looban kung saan sila nakatira. Oras 1:36 p.m. Makikita po dito si Louie na sakay pa rin ang kanyang motor palabas ng Ayun. barangay Cuyab papunta sa barangay San Antonio na mayroon ng kasunod ng mga pulis na naka-civilian clothes. 1:42 p.m. Makikita po natin dito na dumaan ng convoy ng mga pulis na una nang nakita na nakasunod kay Louie na sakay sa 6 na motorsiklo at naiipit na si Louie sa isang motorsiklo na nakatalokbong at nakaposas. Si Louie ay naiipit na sa pagitan ng driver ng motorsiklo at isa pang pulis sa likod niya. Oras 1:46 p.m.
Makikita naman natin dito ang pagpasok ng 6 na motorsiklo na gamit ng mga pulis kasama si Louie papunta sa bahay ni Louie sa looban, kung saan unang nakita itong lumabas sa oras na 1:32 p.m. Yung motorcycle po ni Louie ay kinumander na ng isang pulis. Oras 1:59 p.m. Makikita naman dito ang paglabas ng isang pulis mula sa lugar ng bahay ni Louie na sakay at dala na ang ninakaw na bike. Excuse me, anak ni Louie. Mr. Grabe. Dilaw, yung dinidiscuss mo po ay Pati bike ninakaw. pertaining to the CCTV. Yes, Your Honor. Did you bring the CCTV? Yes, Your Honor. Can you kindly play it na lang muna para maintindihan namin yung mga sinasabi ninyo about sa mga oras, because the members of this committee wanted to see yung CCTV that you have gathered Ito po, Your from the scene of the Barangay Kuya. area, no, that was allegedly sinasabi ninyo na nangyari yung tunay na operation. Opo. So with that siguro, para mas lalo namin maunawaan, paki-play nyo na rin po yung nakulong Ayun. itong si Hayun na nga no, mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video. Ang bottom line dito, talagang pagka itong mga pulis na to hindi binantayan, napakarami pong kalokohan na ginagawa sa totoo lang. Ilan lang naman sila, yung mga matitigas ang ulo, yung mga pasaway na pulis. Ilan lang naman yan. Ingat po kayo lahat. Mahal lahat.